kaya ako ay napag-aral niya at nakatapos ng kolehiyo. Taos puso po namin kayong pinasasalamatan sa pagbibigay ng maraming ayuda. Jan Sanggala. Jennifer Sanggala. Jenoline Moralina. At Edmar Kalikdan. Para sa isang warehouse with mechanical dryer, ito ay tatanggapin ni Filipina Mercado ng Candaba Marketing Cooperative. Para sa Inspire Repopulation and Clustering Program, ito ay tatanggapin ni Carolina Ganya ng Pampanga Seed Growers Multipurpose Cooperative. At Percival Turla ng Santa Ana Agricultural Multipurpose Cooperative. Kagawaran ng Agrikultura, Francisco Chu Laurel Jr. upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga binibini at ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture. Department of Agriculture, ang ating Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang ating kongresista, Pampanga, 4th District Representative Ana York Bundok. Ang Mayor ng Candaba, Mayor Rene Estacio Baglangke, na nagpapakita ng picture. Matagal na pala kami magkakilala. Pero hindi na tayo nakikilala sa picture na yun. Tumanda na tayo pareho. Ang ating mga nagsasaka at ang ating mga kasamahan sa pamahalaan at lahat ng bisita na dumating ngayon, magandang umaga po sa inyo lahat. Nagtitipon-tipon po tayo ngayong araw dito sa Candaba, Pampanga upang makiisa sa pag-aani ng palay. Inaasahan natin na ang okasyong ito ay magsisilbing hudyat sa patuloy na paglago, hindi lamang ng industriya ng palay, kundi maging sa buong sektor ng agrikultura sa susunod na mga buwan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kahanga-hangang tagumpay ng ating sektor ng agrikultura noong nakaraang taon. Dahil sa ating sama-samang pagsisikap, nagtamo tayo ng tala ng ani noong 2023 na umabot sa mahigit 20 milyong metric ton ng palay. Ito ay nagpapakita ng 1.5%, 1.5% na pagtaas mula sa nakaraang taon o dagdag na mahigit na 300,000 tonelada ng palay ang inaidagdag sa nakaraang taon. Ang pamamahagi ng mas magandang uri ng binhi at pagbibigay ng malawakang suporta sa pataba ay siyang nagbunga ng positibong resulta na ito. Sumasailalim po rito sa walang sawang dedikasyon ng ating mga magsasaka at sa matagumpay na pagpapaganap ng mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Ngunit, habang tayo ay nagdiriwang ng ating tagumpay, mahalaga rin na kilalanin natin ang mga hamon ng ating haharapin.
Andyan po ang El Nino. Na kasalukuyan nagdudulot ng malawakang pinsala at perwisyo sa ating mga pananim at sa ating mga magsasaka. Inaasahan nating titindi pa ito hanggang sa susunod na buwan ng Pebrero. Tinatayag aabot po ng hanggang Hunyo nitong taon at patuloy na magdudulot ng malaking banta sa sektor ng agrikultura sa nalalabing buwan ng 2024. Gayunpaman, hindi tayo natatakot, sa halip, buong loob at lakas at sama-sama nating haharapin ang El Nino. Noong kami ay papunta rito, napapag-usapan namin ni Secretary Laurel ang lahat ng paano yung mga bagong sistema. Galing po kami sa Vietnam. At ang Vietnam